Okay, so number 1, the Bureau of Jail Management and Penology was created on, nasagot yan, January 2, 1991, pursuant to Republic Act 6975. Okay, so RA 6975 or DILG, ito naman yung nag-create sa sa tatlong bureau, PNP, BFP, BGMP, tsaka may dagdag pa na yung college na pinag-aaralan nila, the Philippine Public Safety College. Okay? Ang RA 9263, ayan yung reorganization ng Bureau of Fire and BJMP. Yan, date of approval niya March 10, 2004. Ang Republic Act 9592, another 5 years kasi dito sa 9263, binigyan ng 5 years para tapusin ang college nila at addition ng 5 years pa para tapusin uli ang kanilang college. So, mga types ng waiver, age, height, weight. Wala ng educational waiver. Pero pagkakasunod-sunod ng waiver, age, height, weight, and education. So, once na makagraduate sila for promotion, kailangan ng eligibility. Kaya mapapansin nyo, maraming mga police, maraming mga nasa government agency na nag-ATF para lang makakuha ng criminology. Diba yung mga ATF, 3 months lang, graduate na sila ng criminology. Kung alam ko lang may ganun, dapat ganun na lang din kinuha ko, tinuloy ko na lang din yung yung favorite ko, mga yung sa engineering. Dapat tinuloy ko na lang yun. Tapos nag 3 months na lang ako, di ba? Kakalungkot lang din. Yan, meron yun. Kahit saang school, mga meron yun, nag-o-offer. Okay, so the current office ng BJMP, ang sagot dyan, Juco Building, 144 Mindanao Avenue, Project 8, Quezon City. Dahil ang Muntinlupa City, sa New Bilibid po yan. Ang Agham, diyan matagpuan ng NHQ ng BFP. Ito, 2780, bahay namin ito. And number 3, the BJMP's Line Bureau of Department of Interior and Local Government. Yes, that is true. Yan, that is true. Yan. Kasi ang mga tri-bureau niyan, PNP, BFP, and BJMP. Okay? Dito tayo. Balik tayo sa dati natin. Number 4. The task of jail management and penology. Ayan, lagay natin. Credited po ba yung ATF niyan, sir? If mag-apply, yes, credited po yan. May requirements bago ka mag-apply ng ETF. Okay, bago ka mag-apply ng ETF, dapat 5 years ka in a government service. Okay, or 5 years ka sa related sa security bago ka mag-apply. Okay, tapos credited 'yun. Parang equivalent na ng ng bachelor degree pag naka-graduate ka. 'Di ba? Ang galing, no? Yan. Meron talaga, ginawa talaga para sa kanila yan. Yan sa mga in-service. Yan, ginawa yan. Kaso, minsan, merong iba, di naman government service, nakakapag-avail, no? Daya. So, next, yan. The task of jail management and penology shall be responsible of yun. Siyempre, anong trabaho niyan? Sino may trabaho niyan? Siyempre, ang BJMP. Okay? Ano ang motto ng Ano ang motto ng PNP? And motto ng PNP. Sige nga, ano yung motto ng PNP? Baka matanong din sa inyo, malagyan ng extra. Extra mga tanong. Okay, ang motto ng PNP, we serve and protect. And ang original motto, we serve and protect. We. Yan. Kasi kapag yung to serve and protect, ano lang yan, ginagamit sa mga sentence. Yan. Sa sentence lang yun, kaya minsan nalilito yung iba. Pero ang motto niya, we serve and protect.
Ito kaya yung ano, motto ng BFP. Sige nga, ano yung motto ng BFP? Sige nga, ano yung motto ng BFP? Yan, sige, tulungan niyo ko. Ano ang motto ng BFP? Yan, ano yung motto? Wala yung mga motto. Protect and yan, protect and serve. Yan, ayun motto nila, di ba? Protect and serve. Yan. Ito naman sa BJMP, changing lives. Yan, changing lives. Okay lang, alam niyo yung mga motto niyan, no? Yan, changing lives. Building a safer nation. Ayan yung motto nila. Motto. Yan. Ayan yung mga motto. Okay? Ang Bureau of Correction, ano ba motto ng Bureau of Correction? Bucor motto. Ba yung motto nila? Yan. O yan. Hayaan na lang natin yung motto na ano ng Bureau of Corrections. Okay, yung ano, yung Jabo, yung safekeeping and development. Ayan yung pinakatrabaho talaga nila. Ayan yung tinatawag na mandates. Okay? Lagay natin dito. BJMP mandates. Yan. Ayan yung ano, safekeeping. Yan. Safekeeping. Ano ba yan? So, ito na tayo, di ba? Dito, protect and serve, di ba? Yan, protect and serve. Yan. Tapos kapag ano sa BJMP, ano yung BJMP motto nga uli? Yan, ano yung BJMP motto? Yan, BJMP motto. And yung tinatawag natin na changing lives, building a safer nation. Ayan yung pinaka-ano natin. Nasaan na yun? Ito yung tinatawag natin na changing lives and building a safer nation. So, ayan yung ano, yung motto. Tapos, yung mandate, yan, BJMP mandate. Yan. Yan. Kaya yung mga ano, mga sumali ng FC na ito, gagawa pa ako ng mga karagdagan na dapat yung matutunan. Tapos ano tayo discussion uli. Para marami kayong bidyong panunuorin bago kayo mag-take ng ano, ng tawag dito,
ng POE. No, hindi ko i-close yung mga videos na yan. At panunuorin niyo yan ng gusto. Ano yung mandate ng ano yung mandate? Safekeeping and development. Yan. Ayan yung dalawang mandate. Kasi ang safekeeping kulong. Okay? Dalawa kasi, 'di ba? Ayan yung mandato nila. Kulong o ingatan ang isang PDL at ang development is on the TCMP. Okay? So take note yan ha. Yan. Kaya pag ang tanong sa inyo, saan kinuha na mandato ang therapeutic community? Eh di sa development po yun ng mga PDL natin. Okay. So maliwanag tayo dito ha. Yan, bawal magkamali. So next, number 5. Yan. The BJMP exercise. Yan. Exercise what? Exercise administrative and operational control over. Yan ha. Over the what? All provincial, district, city, municipal, hindi. 'Di ba ano yung ano lang ng ano? Ano lang yung pwede nang sinusupervise at kinokontrol mismo at administered by the BJMP? Lahat lang ng district, city, and municipals. Okay, letter C, very good. Lahat lang ng districts, city, and municipal. Kasi, bakit hindi pwede ang provincial? Take note yan ha, lagay natin dito. Bakit hindi pwede ang provincial? O, ayan. Ito titignan nyo ha. Okay, tingnan nyo maigi ito. Ayan. Merge. Ayan, ayusin natin para siguradong maintindihan nyo. Ito yung DILG. Ayan, DILG. Okay. Ito naman ang DOJ. Ito DOJ. Ang DILG, under niya ang provincial government, provincial government, at saka yung ano, yung BJMP. Under niya yan. And so, ito, ang BJMP, ang handle niya is district, yan, district, city, and municipal. Municipal jails. Okay? Pag provincial government, ang hawak niyan ay provincial jails. Okay, ang DOJ naman, hawak naman niya ang Bucor. At ang hawak ng Bucor ay mga insular prison. Insular or national prison. And yan ang mga hawak ng Bucor. Okay, kaya mag-iingat kayo dito sa mga tanong na ito. Okay? So, naliwanag tayo dito ha. Yan, kaya district, city, and municipal. Huwag nyo isasama yung provincial kasi provincial jail kasi nasa provincial government yan. Nakasusunod ba? Yan, nasusundan ba natin? Hello? Nakasusunod po ba? Yan. Okay? So, swerte dito yung mga criminology din, no? Swerte rin may criminology, doble-doble ako na talaga. May pag-asa talaga mag-top yung mga taong ito. Okay, on January 2, 1991, the BJMP was created through Republic Act 6975. Okay.
as a line bureau under the Department of the Interior and Local Government. Okay? The Jail Bureau is a upgraded version of its forerunner. Pag sinabing forerunner, guys, tandaan nyo ha, pag sinabing forerunner, ibig sabihin pioneer. Yan, pioneer. Or first, nauna. Kaya pag ano ha, kaya kapag kayo ay mag-aano ng mga salita, common yan, makikita nyo yung pioneer sa exam nyo. Means, nung time na ano ako, nung nag-exam na ako ng POE, yung sa analogy, dito lang ha, may nakita ko adept. Adept. Yan. Akalain mo yung adept na yan, lumabas pa yan. So, yung adept na yan is equivalent for skilled. Yan ha. Kaya dapat maging maayos kayo sa mga analogy nyo. Yan. Common yan, masasagot nyo yung mga analogy na ibibigay ng mga ng civil service kasi related sa na-encounter nyo yan sa criminology. Unless na lang bukol ka sa criminology, talagang mahirap talaga sa iyon. Pero kung nasa criminology ka, at yung mga common, mga SOPINA, masasagot mo yan. Imposibleng hindi. Okay? Yes, mas magaling yung mga ibang kurso. Magagaling sa English yun. Ito sa atin naaalala, encounter lang natin ito adept. Ibig sabihin ng adept, skilled. Okay, magaling. Yan, talented. Yan, ganon. Okay, so forerunner, ibig sabihin pioneer. The Office of the Jail Management and Penology of the defunct PSC and INP. Who is the last head? O ito yung tanong nyo. Daming kwento nito. Yung pala, who is the head lang pala ang hinahanap. Who is the last head of the said office? So, si Police Director General Cesar Nazareno, siya si First PNP Chief, no? Yan yung First PNP Chief. Yan. Si Noli Incad, pogi yan. Okay, si Director Charles S. Mondihar, siya naman yung siya naman yung first BJMP Chief. Yan. Okay, kaso tinatanong, last chief ng ayun, last chief ng Office of the Jail Management and Penology ng PCINP pa noon. E di, anong sagot natin dyan? Si Brigadier General Arsenio E. Concepcion. Okay? So, ayan po yung sagot natin dyan. Kaya iisa-isayin lang naman natin yan. So, number 7, the Bureau endeavors to perform the following except. Yan, tingnan nga natin ito. To enhance and upgrade organizational capability on regular basis, thus making all BJP person updated on all advancement in law enforcement, eventually resulting in greater crime solution and decrease inmate population. Yes, tama yun. Diba? Dahil ang purpose talaga nila is this decrease inmate population. Kaya kung ang tanong sa inyo, kung ang tanong sa inyo ha, what is, lagay natin, take note nyo yan, take note. What is the most common problem in jail or prison? Ano yung common problem nila? Ano yung common problem sa jail or prison? Sige nga, sagutin nyo nga. Ano kayong sagot ng mga chupaping to? Ayun, sagot natin dyan ay overcrowding. Overcrowding. Yan. Overcrowding. Yan.
Paano pag ang tanong sa inyo, yan, what aggravates the problem, yan, problem in jail or prison? Yan. Ano yung nagpapalala daw? Ayan, ano kayo sagot ng mga chupaping to? Ayan. Lack of sufficient fund. Okay, kulang ang pondo. Yan, lack of sufficient fund. Kaya dapat alam nyo sagutin yung mga bagay na yan. Okay? Ano pa? To implement strong security measure for the control of inmates. Yan. To provide for the basic needs of inmates. Okay. To conduct activities for rehabilitation and development of inmates and to improve jail facility and condition. Lahat yan, guys. That is the Bureau's endeavor na inaasam-asam nila. So, mag-ingat doon sa sinasabi na except. Lagi niyong iingatan yan. Except. So, the answer is none of this. Kasi lahat yan ay talagang pinipilit nilang abutin para maging maayos ang lahat. Okay? So, that is a none of this. Okay, so number 8. Yeah, number 8. Statement 1. In large cities or group of clustered municipalities. Yan, ito yung statement 1. No? And statement 1, sa malalaking syudad daw or grupo ng municipalities, a district jail headed by a district warden. Tama ba yon? So, dapat daw sa mga pag may clustered, tandaan nyo, clustered, may district jail headed by a district warden. Tama ba yon? Yes, tama. Okay, tama. Sumunod. The BGMP operates and maintains city and municipal jails headed by city or municipal warden, as the case may be. Yes, tama din yan. Diba? Siyempre, municipal warden, city warden, sila yung namumuno dyan. So, both statement are correct. Yan, both statement are correct. So, na-print nyo ba yung notes? Yung yung Q&A na ito, na-print nyo ba? Na-print niya? Guys, na-print nyo ba yung na to? Yan. Actually, ito yung halos lahat lumabas nung nag-exam ako. Yan. Ito yung talagang ginawa ko mismo. Chinap-chap ko yung buong BGMP manual. Ito yung halos lahat, siguro 90% lumabas dito. Yan. Kaya nung nag-exam ako, sabi ko, wow, sakto yung pagkakagawa ko ng reviewer eh. Yan, ito yun. Yan, chinap-chap ko yung buong manual na yan para lang sa sa reviewer. Okay. Pero hindi leakage yan. Kasi sarili kong ginawa yan eh. Mismong ginawa ko yan eh. Binasa ko, sinamarize ko para pagdating sa sa exam. Okay. Okay naman. Yan. So, number 9, the BGMP officers the BGMP officers and staff are guided by the following core values except. Okay, eto guys. Etong tanong na to, luma pa kasi ito. Di ba luma pa? Noong 2018 pa ako nag-exam na ito. Actually, ito 2018 ito. 2018 nung nag-exam ako dito. Hinahanap niya except. Yan, hinahanap niya ay except. Yan. Wait, ayaw man. Yan, hinahanap niya except. So, ang sagot natin dito, guys, none of this. Kasi lahat naman yan pwede. Okay? Pero may bago ng may bago na kasing
Tawag dito, core values ang BGMP. Okay, meron ng new BGMP core values tayo. Meron ng, take note yan ha, ito yung new BGMP core values. New BGMP core values. Yung bagong core values ng BJMP. Yan. So, tatandaan nyo yung professionalism. Professionalism. Yan. Ano pa? Teamwork. Teamwork. Ano pa? Efficiency. Yan. Efficiency or competency. Or competencies. Or competence. Nandyan din yung tinatawag natin na na commitment. Commitment. Nandyan din yung competency. Commitment, nandyan din yung self-discipline. Self-discipline. Okay? So, tatandaan nyo lang ang keyword dito is protects. Diba? Protects. Yan. Protects. Yan. Wala lang siyang walang protect. Wala lang talaga siya. Kulang lang talaga siya ng T. Diba? Kaya, ayan lang yan. Protects. Yan. Yan. Isa-isay natin. Ano ba yung commitment? Ano ba yung commitment? Pag sinabing commitment muna, ito lang kabisado kayo. Pag sinabing commitment, ayan yung strong sense of what? Dedication. Ayan. Tapos, pag efficiency and competency, ayan yung mastery. Mastery of important skills. Yan. Tapos, pag sinabi naman natin na teamwork, yan. Teamwork, that is a combined. Yan. Combined, effective, and action of all personnel. Pag professionalism naman, tandaan nyo lang lagi dyan, it's all about integrity. Yan. Pati ito, self-discipline, na kung saan lagi kang meron kang control sa sarili mo. Okay? Sa professionalism, integrity ang pinag-uusapan dyan. Okay? So, ayan yung bagong core values ng tinatawag nating BJMP. Next. Number 10. Yan, number 10 tayo. It refers to a written, it refers to written order o written order ng court or any other agency, yan, or any other agency provided by law to entrust an inmate to a jail for the purpose of safekeeping during the pendency of her case. Ano ba to? Ang karpeta kasi, lagay natin dito ha. May mitimus na to? Mitimus. O lagay nga natin ito. Check nga natin ito. Yan. Yan. Mitimus order. Mitimus order versus
commitment order. Yan. Ibaba ko lang to ha. Baba ko lang. Yan. Pag Mitimos order, ang tanging nagbibigay lang yan, court. Okay? Given only by the court. Or kung ayaw man ng court, edi trial court. Trial court. Yan ang nagbibigay niyan. Okay? Tapos dito kay commitment order, competent authority. Competent authority keyword nyo. Yan, competent authority. Okay? So, yung court na tinutukoy dito guys sa Mitimos order, yung trial court mismo. Kung sino yung nag-trial ng case, siya ang pwede magbigay ng Mitimos order. Unlike sa sa commitment order, commitment. Yan, commitment order. Commitment. Tama ba yung spelling commitment ko? Yan, no? Dito sa competent authority, ang mga tinutukoy natin dito, pwedeng si president, pwedeng lahat ng court, all courts. Yan, court. Pwedeng Congress, di ba? Pwedeng Senate, pwedeng lower house or House of Representative, pwedeng military court. Yan, military court. Pwede ring COMELEC. And pwedeng ombudsman. Pwedeng BPP, Board of Pardons and Parole. Pwede rin siyang Bureau of Immigration. Okay? Sila yung mga tinatawag natin na competent authority. Okay? Sila yung mga tinatawag nating competent authority. And competent authority. Okay? Take note yan ha. Yan. So next, at ang sabi rin dyan, ito, para sa ano lang to? Sa sentence. Yan, sentence prisoner. Ito, pwede sa sentence prisoner. Yan, prisoner. Or detention prisoner. Yan. So, sentence or yan, detention prisoner. Yan, para yan dyan. Okay? So, dito, kailangan din nila na na signed by the judge. Signed by judge. Ano pa? Seal of court. And kailangan ay attested by the clerk of court. Okay? So this is a valid Mitimus. Okay, tatandaan niya na. Tandaan niyo ta Mitimus order ha. So tanggal na yung Mitimus. Yan. Tapos itong karpeta. Ano ba yung karpeta? Yan, ano yung karpeta, guys? Yan, karpeta. Ano ba yun? Sige nga, ano yung karpeta? Sometimes ang karpeta, tinatawag natin yan na na inmate record. Yan, or jacket. Yan, jacket. Ano lang ito? Envelope na
lalagyan ng prison record. Okay. Mga information, lagay natin. Envelope na lalagyan ng mga information about PDL. Yan, about person deprived of liberty. Okay? So ayan yung ano, ayan yung tinatawag nating karpeta. How about prison record? Yan. How about prison record? Ano ba yung prison record na yun? Kaya nga, ano yung prison record? Ano yung prison record, guys? Pag sinabi nating prison record, yan, lagay natin ha. Yan, prison record. Pag sinabing prison record, it is, yan, it is the information of the PDL. Yan. Ayan yung prison record, mga impormasyon na ano, ng PDL natin. Okay? So, kuha nyo na yan, ha? Yan, bawal kayo magkamali dyan, ha? Yan. So, next. Yan. Sa NIMS po, sir, same lang ang laman nun. Alam nyo ba ang NIMS? Pag sinabing NIMS, ayan yung, yes, para ano yung parang database lang to eh. Okay, pero hindi siya magkaparehas. Kasi ito, yung NIMS, database yan. Yung karpeta, yung mga dokumento yan. Di ba? Ano yung NIMS? Yan. Galing ng tropang natin ito. Pag NIMS, ayan yung National Inmates Monitoring System. Yan. O, di ba? Pangalan pa lang, alam nyo na eh, database yan. Database of all record of the PDL in the Philippines. Yan. Ayan yung NIMS, tol. Yan. Ayan yung NIMS. Yan. Ayan yung ibig sabihin ng NIMS. Okay na? Okay na, Harold. Yan, database siya, ha? Although, kung titignan natin yung pinaka-concept niya, same naman siya ang laman. Pero ito nga lang, is database kasi siya. Kasi yung yung karpeta, yung nakikita niyong mga dokumento. The dokumento itself. Yan. So next, which of the following are authorized to commit a person to a jail? So sino na yung mga yung mga sumusunod na authorized na ipasok sa loob ng kulungan ang isang tao? Yan. Pwede ba Supreme Court? Yes. Court of Appeals? Yes. RTC? Pwede rin, no? Pwede rin yung RTC. Yan. Ano pa? Si Congress of the Philippines? Pwede. All administrative bodies or person authorized by law to arrest and commit. Ito yung yung COMELEC. Diba? Diba? Example, COMELEC. COMELEC. Diba? Ano pa? Pwedeng ombudsman. Pwedeng BPP. And Bureau of Immigration. Pwede silang magpakulong ng tao. Yan. So, Congress. Pag Congress naman, ayan yung yung Senate and House of Representative.
facultative. Yan. Alam niyo naman na mga korte na to eh, di ba? So, ang sagot natin dyan ay all of this. So, next, number 12. It refers to assigning or grouping of inmates according to their respective penalty, gender, age, nationality, health, criminal records. Anong sagot natin dito? Ang sagot natin dyan ay ano? Ano yung reformation? Ano muna yung reformation, guys? Ano muna ang reformation? Yan. Lagay natin dito. Pag sinabing reformation, ayan yung yung pinaka-root word nito ng reformation para mas madali nyo maintindihan yan. Improve. Yan. Improve. Improving inmates. Improving inmates. Improving inmates. Yan. Improving inmates. And inmates. By changing. Yan. By changing their what? Ano yung chine-change natin? Behavior. Yan. Changing behavior. Yan. Changing behavior. O, ayan yung ano. Yung kanyang reformation. Okay? So, kapag ano kasi, rehabilitation. Yan. Pag rehabilitation pinag-uusapan natin, ang kailangan natin sa kanya ay ang pinaka-purpose is to make him a law-abiding citizen. Okay? Eto, tanggalin ang kanyang behavior na masama. Eto, rehabilitation, ang purpose is to make him a law-abiding citizen. Kaya laging magka-partner is rehabilitation and reformation. Lagi talagang magkasama. Hindi nyo pwedeng paghiwalay niyan ang reformation at saka rehabilitation. Okay? So, penology. Alam niyo naman ang penology. Pag sinabi kasi penology, yan, penology is study o punishment. Yan, tanggal na ang penology. So, ang sagot natin yan, that is a classification. Okay? So, kina-classify natin yan. So, assigning, ginugrupo mo yan. Gender, diba? O, pag gender, o, pinag-uusapan dito, ano yan? Pag gender. Sige nga, ano pinag-uusapan pag gender dito? Yan, pwede, female, diba? And male. Yan, normally, yan lang naman talaga ang pinag-uusapan. Okay? Diyan papasok yung mga yung mga PDL with special needs. Diba? Diyan papasok yung PDL with special needs. O, sino yung mga PDL with special needs? Una, female. Diba? Pangalawa, yung mga yung transgender, mga LGBTQ. Yan, yung LGBTQ. QIA community. Or sila yung tinatawag na rainbow community. Rainbow community. O, yan yung mga common. Okay? Sa age naman, ito yung mga mga senior citizen. Senior
citizen. Yan, senior citizen. At saka, ano pa? Hindi, sa age muna tayo. CICL. CICL. Okay, sa nationality, alien. Yan, alien. Okay, sa health, pag health naman, mga infirmed. Yan, infirmed, sick. Infirmed, sick inmates. Okay, lagay natin dito mga gender. Ayusin lang natin para maayos na maayos. Gender. Gender. Ito yung pinag-uusapan. Tapos, kapag age, ito pinag-uusapan. Yan. Tapos, kapag yung according sa health, yan, para hindi tayo mahirapan dito. Pag according sa health, yan, health. Nandyan yung infirm, sick, at saka yung yung sino pa? Suicidal inmate. Suicidal inmates. Yung pa ba dito? Pregnant, ma'am. Pwede din pregnant. Unahin natin yung pregnant. Yan, pregnant. Pregnant inmates. Meron pa tayo dito drug user. Yan, drug users. At saka yung drug dependent. Drug dependent. At sex offender. May sakit na rin siguro yung sex offender. Yan. Ano pa? Sex deviates. Yan yung mga yung mga, ilan pa ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. At saka yung isa pa, di ba yung escape prone prisoner, di ba? Yung escape prone prisoner. Yung mahiing, tatakas ba? Di ba? Ayan yung mga ayan yung mga special needs. Lalabas din ito sa board exam, sir. Board exam sa criminology. Pwede rin, pwede. Kasi may ganitong topic ang criminology. Pero common na topic lang natin muna ngayon Ang topic natin ngayon dito, guys, POE. Okay, pwede rin yun magamit yan sa criminology. Okay, kaya nga nung nag-lecture ako sa isang center. Hindi, 3 center na naka-notice. Sabi nung mga top notcher may-ari sabi nung, "Sir, parang ang bigat ng lecture nyo ngayon." Sabi ko, "Oo, ang bigat talaga lecture ko." Lalo na sa CA at saka criminalistics. Kasi puro outcomes based ang tinitira ko. Hindi na yung mga dati, yung Hammurabi, di ba? Mga dati, nakakaanto kaya yun, mga Hammurabi. Ngayon, puro puro outcomes based na ang tinitira ko ngayon. Yagulantang sila Sabi, "Sir, may ganun pala." Oo. Tagal na yan, hindi ko lang nilalabas. Kasi dati yung board exam noon, focus sila sa sa mga definition of terms. No? Kailangan kabisado mo 'yun. Ang exam ng criminology, pinattern sa exam ng Then sa CORAD, ipinattern sa PO. Di ba? Kaya ang bigat ngayon. Okay? So, basta take note nyo ito. Okay, yung mga video natin, do not share. Kasi once na share nyo to yung mga link na binibigay ko sa inyo, mabablock tayo ng YouTube, block din kayo. Wala, hindi nyo rin mapapakinabangan. Okay, ano sagot natin dito? Classification. Okay? So next, dito tayo ngayon sa number 13. Number 13,
It refers to a temporary custody of person, his or her own protection from community, or she comes from, and for the community who or she comes from. Ano sagot natin dyan? Yan. Ano sagot natin dyan mga chupapi? Isa-isayin muna natin. Pag transfer, ano tatandaan niya pag transfer? Yan. Pag transfer, delivery. Yan. Deliver. Yan. Deliver to other jails or prison. Yan. Ito yung yung inilalabas mo ang PDL para ilipat sa ibang kulungan. Okay, pag ano naman yung tinatawag natin na jailbreak. Yan, pag sinabing jailbreak, ano yun? Yan, ano yung jailbreak? Wag muna natin isipin jailbreak. Pag jail escape, tumakas ito. Okay, pag jail escape, yan, act of yung act of leaving from jail. Act of leaving from jail. Okay, ang mga tumatakas nito ay 2 or below. Okay, 2 or below. Yan Ayan yung yung tumakas. 2 o mas mababa. Kapag jailbreak naman ang pinag-uusapan, tanda na, pag jailbreak, escape o PDL, yan escape o PDL more than 2. Okay? So more than 2 ang pinag-uusapan dyan. Pero kapag jail escape, 2 o pababa. Pag jailbreak, dapat lagpas ng 2. Pwedeng 3 o higit pa. Okay? 3 o higit pa. So ang sagot natin dyan ay, ano sagot natin dyan? Pinaliwanag ko na sa inyo yan. So ang magiging sagot natin dyan ay safekeeping. Okay, nagte-take down notes ba kayo? Yan, take down notes kayo dyan Okay, so next, number 14. Yan. An inmate who is convicted by final judgment according to the general categories of inmates. O si Tobana, aral na aral. Si Rochelle. Yan ang gusto sa mga estudyante, aral na aral nila. An inmate who is convicted by final judgment. Final judgment na. Yan ang pinaka-keyword nyo. May final judgment. Anong sagot natin dito kung may final judgment na? Ang detainee kasi, no final judgment yet. No final judgment yet. Okay? Kapag insular, ano yung insular or national prisoner? Yan. Or sometimes ang insular or national prisoner, sila may mga pagkakakulong na tawag natin pagkakakulong na exceed 3 years. And exceed 3 years. Lagpas ng 3 taon. Okay? Pag provincial, ano yung sa provincial natin? 6 months and 6 months and 1 day to 3 years. Tama? Yan. Pag city,
1 day to 3 years. Yan. Kapag municipal, 1 day to 6 months. Okay? So, ang sagot natin dyan ay prisoner. Pero, kung ang tanong natin, ano na yung pinaka-generic na pangalan ng mga prisoner? Ano na yung generic na pangalan ng prisoner, guys? Yun. Yan ngayon ang tinatawag natin person deprived of liberty. Okay? So, ibig sabihin pala, when we are talking person, yan, deprived of liberty, you are talking about prisoner, yan, mga sentence prisoner, sentence or detainee. Okay? So, ayan yun po yung bagong tawag natin sa mga ano natin, sa mga prisoner natin. Ang bagong tawag na po ay person deprived of liberty. Okay? So, ngayon, ang tanong muna natin dito, yung mga person deprived of liberty natin, yan, may iba't ibang klase yan, di ba? Ano yung mga PDL na sentensyado? Yan, ano yung mga PDL na sentensyado? Nalagay natin dito. I-check na lang natin dito. Yan. Ito yung sa BJMP. BJMP. Tapos ito sa Bucor. Okay? Sa BJMP, lagyan pa natin ng isa. Lagyan natin ng isa. Left. Yan. Mga kinds. Dito, sa uri ng mga PDL to sa BJMP, may mga sentence sila. Siyempre, sino yun? Si city, sino pa? Si municipal, prisoner, at saka si, sino pa? Si district. Malagay nyo, district. Yan. Ayun yung mga sentensyado sa kanila. Pagdating sa Bucor, isa lang ang sentensyado sa kanila. Isa lang yung sentensyado sa kanila. Si insular. Insular lang. Insular prisoner. Okay? Detainee. Sa BJMP, may tatlong klaseng detainee. Sino yung tatlong klaseng detainee sa BJMP? Sila yung may awaiting final judgment. Yan, sila yung awaiting final judgment, under investigation, and under investigation, at awaiting for trial. Awaiting for trial. Okay, ito sa Bucor on appeal. On appeal. Okay? So, naintindihan nyo na, ito yung mga iba't ibang klaseng person deprived of liberty. Okay, generic na po yung PDL natin. Pinalitan na kasi siya ng dati prisoner pinalitan na. Ano na lang daw siya lahat. Person deprived of liberty. Okay? So, next. So, ito tanong,
There are 3 classification of inmates. Yan, except mo, ano sagot? Awaiting for trial, under investigation, awaiting or undergoing trial. Okay, ang tatandaan nyo lang dito guys, fit, no? Ang tinuro ko sa inyo, fit. Yan, fit ang tinuro ko sa inyo. Fit. Okay? Always hanapin nyo si fit. Yan ang magiging keyword nyo. So, ang sagot natin dito, kung except, edi none of this. Next, number 16. O yan, number 16. A target either ay resource or person. Yan, a target or either a resource person who may either be an enemy or combatant, a high-ranking official or civilian in danger of capture. Ito ang tatandaan nyo dyan. Possession of critical intelligence. Okay, kasi may makukuha tayong ano dyan. May makukuha po tayong mga information dyan. Okay? So, ano tong security threat group? Ano tong security threat group na to? Pag security threat group, ito yung generic yan. Generic yan eh. Generic for subversive, ano pa, terrorist. Yan. Yung pa ba mga uri na ton? Terrorist, ano pa ba to? Yan. Ayun yung mga ano, yung mga generic term natin dyan. Pag sinabi naman nating high profile, sila yung mga prominent. Okay, prominent. Prominent. Yan. Kilala. Tulad ng ano, mga artista. Sino pa? Politician. And also, ano, sino pa? Bukod sa artista at politician, mga leaders. Yan, no? Mga leaders. Yan. Pag high risk, ano yung high risk inmate? Oh, ito yung ano, tatandaan nyo, sila ay highly dangerous. Yan lang tatandaan. Highly dangerous. Okay? Sana sagot natin yan. That is an high value target. Okay? Take note yan, ha? So, next. Number 17. A person whose political or religious ideology, yan, mayroon siyang ano, mayroon siyang political ideology, no? Yan, sabi diyan, a person and inmates. Yan, a person who is political, political or religious ideology. Yan, ibig sabihin mahirap baguhin ang pananaw nito. Are considered far outside the mainstream attitude of society. At ang keyword natin dito, ito mismo, yung kanyang may sarili siyang paniniwala. Beliefs. Okay? Ano tong medium risk muna? Ano tong medium risk? Yan. Ano tong medium risk? Pag sinabing medium risk, ano daw yon? Guys, sige nga, bigyan niyo ako ng ano? Ano to? Ito yung mga ano, yung mga uri ng ano, ng mga PDL na nakakulong mismo.
Ito pa, wag nyo munang isama dito ang Bucor, ha? Yan. Ito yung mga inmates na nakakulong sa BJMP na moderate risk. Tandaan nyo yan. Moderate risk ang tatandaan. Okay? Kapag minimum risk, ito yung mga yung mga lesser tendencies to commit offense. Ibig sabihin yan, guys, pag minimum risk, maliit ang chance na makagawa siya ng krimen. Okay? So, how about terrorist naman? Ano yung terrorist natin dyan? Ano yung terrorist group natin dyan? Pag sinabi naman natin mga terrorist group, sila yung mga pwedeng mag-commit ng rebellion. Sila yung pwedeng mag-commit ng mga rebellion. Ano pa? Insurrection. Yan, insurrection. Yan. Ano pa yung mga pwedeng i-commit ng mga teroristang ito? Murder. Yan, murder. And ano pa? Mga piracy, yan, treason. Yan, treason. Mga hijacking, and etc. Yan yung mga possible na i-commit ng terrorist group. Okay? How about subversive group? Yan. Dito, guys, ang tatandaan nyo pag subversive group, ang purpose nila is overthrown. Yan, overthrown the government. Yun lang ang purpose nila. Yan. So, ibig sabihin, ang sagot dyan ay violent extremist. Yan. Dahil ang isang violent extremist, mahirap na i-deal yan. Example nito, member ng Al-Qaeda. Kaya mo bang kontrolin yan? Kaya mo ba i-negotiate yun? Hindi mo man i-negotiate yun. Dahil mas pipiliin nun, mag-suicide bomber sa harapan mo kaysa sa mabuhay or mahuli mo. Dahil ang paniniwala nila na biyaya mismo ang isakripisyo mo, ang buhay mo para sa pinaglalaban mo. Okay, ganon katindi ang pagbe-brainwash sa kanila. Okay? Kaya sila tinatawag na violent extremists dahil sa kanilang sobrang paniniwala. Next. Maliwanag ba kayo, guys? Na naiintindihan yung mga pinag-uusapan natin dito? Naiintindihan yung mga pinag-uusapan natin? Yan. Very good. So, next, number 18. The required document to commit a person in any facility. Ito yung mga required document daw. Yan. To commit a person in any jail facility. Ano yung mga required document yan? Commitment order and medical certificate. Okay. Tama naman. Yan. Ano pa? Yung ba dito? Yung compliant or complaint or information and police booking. Okay. Very good. Pwede yun. Certificate of detention from PNP or NBI. Very good yun. So, ang sagot natin dito ay all of this. Okay. Take note natin lagi. Ang medical certificate, yan. Medical certificate must be how many hours bago, how many hours ang pwedeng tanggapin? Medical certificate must be 24 hours prior admission. Yan. Okay na. Take note yan. Yan. So, next. Yan. Baba ko lang ito.
Yan. So, anong ibig sabihin da ng unsmart P? Unsmart P. Kasi nga, anong ibig? Ito, ewan ko na sa inyo kapag kapag chupapi pa kayo dito. O, ayan. Ayan yung ibig sabihin yan. Ano yung other term ng unsmart P or United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner? Ano yung other term yan? Yeah. Ayan, very good. O yan ang tinatawag natin na Mandela's Rule. Okay? Si Nelson Mandelas. Yan. Si Nelson Mandela, kung may encounter niyon, ilang years siya nakulong? Ilang years siya nakulong, no? Yan. Actually, ito si Nelson Mandela. Nakulong siya almost 27 years to 27 years. 27 years siyang nakulong. At ang matindi pa dito, naging presidente pa ng Africa. Oh, di ba? Ang galing, di ba? Naging presidente pa ng Africa. Okay, so next, who shall check credential of person bringing the inmates, the committing officer to determine his or her identity and authority. Also, he or she reviewed the completeness of the following. Okay, ang chine-check niya lang ay completeness of the following. Okay, completeness lang. Okay, completeness lang ang chine-check niya. Okay, check credentials. Yan ang chine-check niya. Eh, syempre, trabaho po yun ni Gator. Okay? Si desk officer. Ano ang ginagawa na itong desk officer na ito? Ha? Eh, syempre, di ba? Alam niyo naman yung pagkakasunod-sunod niyan, di ba? O, sige nga. O, saan galing yung saan galing yung tao? Sige nga, saan galing yung tao? Saan galing yung tao? Wala, nakalimutan niyo na naman. Saan galing yung tao? Yung nakagawa ng krimen. After niya dali sa yun, court. Yan, court. O tapos, pagkatapos ng court, sino magdadala kay convicted offender? Committing officer. Yan, committing officer. Yan, dadalhin niya si PDL. And committing officer, deliver PDL. Pwede yan sa di ba? Pwede yan sa BJMP or Bucor. Yan. I-apply natin yung mga video na pinagagawa natin. Okay, kapag sa sa BJMP mo dinala, sino makikita mo doon? Sino makikita natin? Hoy, pag sa BJMP nyo dinala, Gator. Okay? Pero pag dinala nyo sa Bucor, sino makikita doon? Si desk officer. Okay? So, ngayon, anong gagawin ni Gator or Bucor? Yung mga document. Check document. And check documents. Dapat complete. And check complete document. Okay? So, na-check na. Ano pa? Ano pang gagawin niya? Check complete document. Ano pa? Sige nga. Tandaan niyo mga pinagagawa natin dito. Pantay magtatap nito. Kung makakalimutin kayo, nakalimutan kayo. Search, di ba? Importante yung search.
Pwedeng pwedeng strip search or rather pwedeng pat or priest, pwedeng rub search, 'di ba? Pwedeng rub search, pwedeng strip search, pwedeng visual body cavity search, tama? Yan. Yan, pat or priest. Yan. Next. Oh. So, na-search na, wala namang kontrabando. Diretso na kay record unit. Okay? Sa record unit, i-check niya yung yung authenticity, no? Authenticity ng mga documents. Sino talaga yung mag-check na authenticity? Sino yung nag-check na authenticity ng document? Sa record unit. O kasi unit yun, lugar yun. Sino yung mag-check? Kailangan may mag-check dyan. Yon, very good. Ang galing ni Jolly. Paralegal officer. Paralegal officer. Very good. Okay, pag na-check na, saan natin dadalhin? Pag na-check na, saan natin dadalhin? Ayun, sa health unit. Okay, sa health unit. So, sa health unit, ano yung mga chine-check doon? Ano yung chine-check kapag health unit? Medical certificate, no? Chine-check niya ang medical certificate. Yan, medical certificate, no? Yan. Tapos kapag okay naman ang medical certificate, ano yung check niya? Yung physical examination, tama? Tapos ano pa? Ano pa chine-check sa health unit? Bukod sa physical, physical, dental, ano pa? Psychological, psychiatric, sociological niya, at risk assessment, tama? At case management. Yan, mental. Yan, ayun yung mga chine-check. Okay, so okay na to siya sa health unit. Saan siya pwede mag-stay? Saan siya mag-stay? Saan siya tatanggapin doon? ICCU. Pero pag Bucor, guys, pag Bucor, DRD, di ba? Directorate for Reception, no? Okay, pag Bucor, DRD. Ayan. Next, sumunod. Okay na. O ano na gagawin natin? No, meron ka na-stay na siya sa ICCU. Ano na kasunod na gagawin natin? Composition of, ano mabubuo doon? Yung classification board, di ba? Yung kalimutan niya na. So, sino bumubuo ng classification board? Si Assistant Warden, di ba? Assistant Warden. Yan, Assistant Warden. Sino pa? Si Chief Custodial Security Officer. Sino pa? Si Medical Officer. Kung wala Medical Officer, si Public Health Officer. Jail Chaplain. Inmate Welfare Development Officer. Sila yung bumubuo niyan. Pagkatapos na may classification board na, then classification. Pagkatapos natin ma-classify, ano nang kasunod? Sige nga. Pagkatapos na na-classify, ano ang kasunod nun? Ano ang kasunod pagkatapos ma-classify? Pagkatapos ma-classify, ano kasunod? Orientation. Okay. Orientations nino? Si Assistant Warden or Duty Officer of the Day.
and officer of the day. Okay? So, okay na, di ba? Yan. Nandito na yung nandito na yung custodian. Automatic na yan. O, lagay natin. Yan. Tapos, isingit natin dito yung custodian. O, isingit na lang natin yung custodian dito. Yan. So, kaya natin pwedeng isingit. O, lagay natin dito. O, yan dito. Pwede isingit dito. Custodian. O, custodian. Custodial. Yan. Yung custodial. O. Yan. Singit na lang natin dyan. So, dito, syempre, i-orient mo na siya. Tapos, kasunod niyan, rehabilitation. Yan, rehabilitation. Kasunod, habang may rehabilitation, nandiyan na yung TCMP. TCMP. Tapos, yung mga pwede pang ano may mga niya, GCTA. Ano pa, pwedeng magkaroon ng stall. Yan. Tapos, pagkatapos ng GCTA, meron na siyang TCMP. Then, anong gagawin na? Ano na siya eh. Okay na siya, na-serve niya na. O, halimbawa, na-serve sentence na. Serve sentence na. Already served sentence. So, lagay natin. Already served sentence. Anong kailangan niya makuha para lumaya na siya? Ano kailangan makuha para lumaya na? Nako, nakalimutan. Patay. Diba? Sinabi ko sa inyo noon, wag na wag maglalabas ng PDL hanggat walang ayun. Release, order, or order from the court. Ayan. Order from the court. And pag ganyan, ikaw ay malaya na. You are now free. Okay? So yan yung proseso natin, o di ba? Akalain niyo nung inaral niyo yung buong BJMP manual na kaya niyo i-summarize na niyan. O di ba? Ganun lang yung kadali. Tandaan nyo. Kaya yung nasa manual na yan, ayan na mismo yung pinaka na-adapt natin kay Mandela's rule, no? Na-adapt na natin yan. So, ayan. Okay na tayo kay record unit, ha? Kay record unit, ano chine-check natin dyan? Authenticity. Authenticity of the record. Of the document. Okay? Pag health unit, congruency of the medical certificate from committing officer. O, yan yun. Okay? Kuha na ba natin? Nakukuha nyo ba? Yan, nakukuha ba natin? O, diba? Dali. Kaya, imposibleng hindi nyo imposibleng hindi nyo ma-perfect ang penology officer. Kasi ayan na lahat yun, no? Diba? Kaya hindi ako maniniwala na hindi nyo kayang perfectin or hindi nyo kayang itap yan. Pang-tap na niya, no? Tap na tap mo na yan, tulo. Diba? Okay? Kaya walang babagsak dito sa exam na to. Yan. Pwera na lang yung English, dun lang tayo talo patahan. English at saka math, yan na. Ayun na yung usapan doon. Kaya mo nga perfectin yung yung specialize. Pero maipasa mo lang specialize, pasado ka na eh. Kahit bagsak ka sa English. Di ba? Pwede pala yun. Pwede yun. Okay? So next, in case of any discrepancy found during physical examination, but same discrepancy is not indicated in the medical certificate, who shall be required to secure another medical certificate? Sino sino kukuha ng, 'di ba sabi nga,
sabi ni health unit, sabi diyan, "Uy, hindi okay yan, hindi magkaparehas." Oh, sino kukuha ng panibago medical certificate? Kukuha ng panibago, Hindi pwedeng, wag niyo utusan si health unit, may sarili sila eh. Okay, syempre, kung sino nagdala. Si committing officer ang kukuha. Okay, si committing officer ang kukuha. Ito pala yung itatanong ko sa inyo kasunod. Tingnan nyo. In case the committing officer fails to return. Yan itong tatandaan niya. Yan, in case the committing officer failed to return the inmate jail, within 24 hours. Yan. So, anong gagawin natin dyan? Syempre, ang gagawin natin yan, sino ino-notify natin? Di i-report natin na kung sino yung korte na sabihin natin, "Oy, court, hindi bumalik yung committing officer." Ayun, court who issued the commitment order. Okay? So, yan dapat bumalik para si committing officer within 24 hours. Yan. Okay. Next, number 23. In the absence of jail nurse. O yan yung jail nurse absent. Okay. Yan. What shall be the proper thing to do? Okay. Ano ang gagawin natin? Absent yung jail nurse. Yan. Absent yung jail nurse. Ano ang gagawin natin? Receiving officer shall report to the person to be committed to the nearest government hospital. Tama. If no discrepancy is found during physical examination, the inmate shall be referred back to the record unit. Tama. Report to the warden. Anong pakialam ni warden dun? Diba? O siya lang naman yung overall. So, ang sagot natin yan ay A and B. Okay, kung walang jail nurse, tatandaan nyo kung walang jail nurse, edi dali nyo sa nearest government hospital. Okay? So, kung okay naman ang kanyang physical examination, dali nyo na sa record unit. Tandaan yan So, next. Number 24. Yan. The following are the duties property custodian except. Okay, except ang pinag-uusapan dito. Yan. Check. Ito yung mga duties check the inmates belongings for contrabands. Gamit, di ba? Take, discovery of contraband shall be treated in accordance with existing policies. Okay. Lagay natin dito. Halimbawa, may nakita kang sa yung PDL, meron siyang firearms. Ano ang gagawin niyo? Pag may firearms siya. Nakitaan niyo ng firearms yung PDL. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin pag nakita ng firearms? Siyempre, confiscate and confiscate. Yan. Inventory. Yan. Confiscate. Inventory. And make a report. Then, ang dadali niyo yan is surrender the firearm to PNP. Okay? So, ayan ang natin. Ayan ang procedure natin. What if naman ang nangyari, yan, baba natin to baba natin.
what if nangyari po, sir, si PDL, ang nakita sa kanya ay dangerous drugs. Anong gagawin natin? Same din. Inventory, confiscate, inventory, and make a report. Yan. Ang tanong, saan natin susurrender? Sa PNP pa rin ba? PNP ba? Ayun, sa PIDEA. Basta pag drugs, diretso yan kay PIDEA. Okay na? So, next, take all cash and other personal properties from inmates, list them down and receive from with the duplicate, duly signed by countersign. Original receipt should be given to inmates. Okay, tatanda na. Yung original na receipt kay inmates. Tandaan nyo. Tapos yung duplicate ay kay custodian. Okay? So next, keep all cash and other valuable of the inmates in the safety vault. Said cash and valuable may be returned over to any person authorized by inmates. Pag-check the number of wounds. Sino may trabaho ng check the number of wounds? Hindi trabaho ng property custodian yan, di ba? Yan, very good. Trabaho yan ng medical or rather ng health unit. Okay, trabaho yan ng health unit. Yan. So, ano sagot natin dito ay check the number of wounds. Next. Who shall orient the newly committed inmates on the jail and regulation using inmate orientation sheets? Sino? Sino mag-orient kay inmates? Yan, very good. Yan. Paano kung ganito ang tanong sa inyo? Binigyan kayo ng tanong. What if, yan. What if the PDL, yan, what if the PDL is, what if the PDL orients the new PDL schooled. And what if the PDL orients the new PDL? Halimbawa yung kapwa PDL niya, siya nag-orient. Tapos sila yung PDL mismo maghatid sa kung saan yung kanyang selda. Si PDL kasabi ng mga dapat at hindi dapat. Pero pinapayagan ng BJMP yun. Anong tawag natin doon? Sige nga, anong tawag natin? Iba yun. Pag pressurization, ayan yung yung culture sa loob ng kulungan. Pero ang tinatanong ko, orient. Yan, may official tawag na tayo dyan. May official tawag. Kasi yung pressurization, ayan yung prisoner's long term. Pero may bago tayong tawag. Iba yung jail aid. Pag jail aid naman, ayan naman yung tao na pwede magtrabaho, pero 6 years and below lang ang pwede. At hindi siya pwede lumabas ng kanyang selda sa lagpas ng 5 PM. Yan. Ano sagot natin dito? We call it shared government. Yan. Ang tawag dyan ay shared government. Diba sabi ko sa inyo, dahil konti lang yung mga jail officer natin, so shared government na lang din sila na mga PDL. Dahil kulang yung tao namin, kayo na mag-orient dyan. Di ba mapapansin nyo kapag bagong selcam. Kayo nang bahala dyan, ha? Di ba? Orient.
yung mga PDL na mismo ang mag-orient ng kapwa PDL nila. We call it shared government. Okay? So, ibig sabihin, yan, si Mayor, shared government din ang tawag dyan. Okay? Yan. Pero kapag illegal, edi prisonization yun. Ayun yung inmates culture. Okay? Inmate social code, ayun yung mga illegal. Andun yung mga yan. Kasi kapag shared government, tingnan niya ang kaibahan niya. Lagay natin dito. Pag shared government, yan, lagay natin. Yan, tingnan nyo maigi ha. Yan. Versus, ay ilagay na lang natin sa to. Yan. Ito ay shared government. Ito yung pre-sonization. Okay? Yan. Or meron siyang tinatawag na inmate social code. Tingnan nyo ha. Dito sa shared government, ang tawag nila sa pinuno nila, chairman. Pag prisonization, ang tawag nila sa pinuno nila, nandyan yung mayores or sometimes bosyo. Yan, bosyo. Yan. Or yung mababang mayores is mayor. Yan, di ba? Ayan yung ayan yung mga common, di ba? Tapos pa ba dito? Pa ba yung mga diyan? Dito kasi sa prisonization may kangaroo court. Kangaroo court, yung bugbog kagad, di ba? Di ba may tinatawag silang may takal na, takal. May takal. Ayun mga ginagamit. Ito pag shared government, tulungan talaga. Okay? Dito ang tawag sa sa prisonization ng nila, ng kulungan nila, selda, brigada. Yan. Dito sa shared government, ang tawag na nila sa nila, kulungan nila is barangay. Di ba? Barangay. Yan, barangay. Okay? Pero ang tawag natin sila officially as male dorm or female dorm. Di ba? Ayun ang pagkakaiba ng mga ganyan. Hindi na katulad nung dati pero di pa rin ako naniniwala doon. Iba pa rin ang buhay kulungan. Kaya wag niyong asamin na pumasok kayo ng kulungan. Tandaan niyo ang social stigma. Once na naging preso ka, always a preso ka na lagi. Ayan ang utak ng ating society. Okay? So, okay na tayo dito ha? Maliwanag na tayo dito. Ano naman trabaho ni warden? Anong trabaho ni warden? And ang trabaho ni warden ay inform. Yan, inform and give update to all agency. Sinong agency? Mga common yan, court. Yan, common court ang ini-inform niya. Yung tungkol na, ito na, natanggap na namin yung tao. Yan. Okay na. Gator, wala na siyang gagawin dyan. Desk officer, siya yung taga, anong gagawin na yung desk officer dyan? Tinga, anong gagawin ni desk officer dyan? Dyan magkakaroon ng booking. Okay, booking, fingerprint, and etc. Okay? Nakasusunod ba kayo? Yan. Alam niyo yung kwerna? Alam niyo yung kwerna?
May kuwerna pala, no? Kuwerna. Alam niyo yung kuwerna? Sino nakakaalam ng kuwerna? Anong walang ano, yung mga walang bagang. Nung walang bagang. Ayun, walang gang. Ayun, ibig sabihin ng kuwerna, no affiliated gang. No affiliated gang. Ito yung common na tinatawag natin na BIP. Okay, yan. Yan yung mga BIP sa loob ng kulungan. Mga may common yan, mga mayayaman yan, BIP. No affiliated gang. Okay, etong mga kuwerna na to or BIP, meron silang ano, yung magbabayad sila ng ano, give, ano yan, they give protection money. Okay? Kasi ito hindi nilalabas ito sa ano sa pinaka mainstream media or sa ano sa tawag dito sa ating normal na society, hindi nilalabas. Pero sa loob may ganito. 'Di ba? Kasi ang mga mayores tsaka yung mga iba't ibang mayor nag-uusap yan. Oh. Basta pagkakaperahan yan. Maaari silang magbigay ng 1,000 per week para lang, kasi tandaan nyo, bihira lang ako nakakita ng mga PDL na walang grupo. Okay, napakabihira. Siguro sa 10 kamay ko, isa lang ang nakita ko. Baka nga wala pa eh. Okay? Diba, nandiyan mga komando, bahala, DCJ, Sputnik. Yan, lahat sila may grupo. Okay, kung bagong salta ka, kailangan mo mamanap na ano kasi kapag wala kang grupo doon, babanatang ka. Kaya nga nagkakaroon sila ng tinatawag na proselytizing. Proselytizing. Okay? So magkakaroon ka niya grupo, mabubuli ka. Kaya no choice ka. Makagahanap ka ng grupo. 'Di ba? So, pero kung mayaman ka, walang problema. Oh, sige, ayoko sumali ng grupo niyo ha. Magbibigay na lang ako ng na protection money. Oh, mayor, ito pera oh. Yan, di ba parang boss na boss ka doon. Yes, boss. Yes, boss. May taga-masahe ka pa doon. Yes, boss. Ano gusto mo? Ano gusto mo? Boss, blow job. May mga ganun pa, di ba? So, handa na. Where na? Yan. So, number 26. Anyway,